Binangga ng truck ang kotseng yan sa South Luzon Expressway. Sa kuha sa likuran ng kotse, makikitang pumasok ang truck sa linya ng kotse at saka binangga. Bagamat gumasgas sa barrier sa gilid ng SLEX, nakaligtas sa aksidente ang mga sakay ng kotse, kabilang ang 2 bata at kanilang ina. Tumakas ang truck pero natunton sa C5 3 araw matapos ang insidente. Git ng driver sa pulisya, di niya alam na may nabangga pala siya. Inaprubahan na ng Committee of the Whole House ang resolution of both Houses number 7 na nagsusulong ng economic amendment sa saligang batas. Sa ilalim nito, bubuksan ng public utilities, basic education at advertising sa mga dayuhan. Nagpahayag ng pagtutol ang mga miyembro ng Makabayan Bloc. May mga kumwestiyon din sa proseso ng deliberasyon sa RBH 7 at sa mismong charter change. Pero hindi sila umubra. Sa susunod na linggo, inaasang maisasalang na ang RBH 7 sa ikalawang pagbasa sa plenaryo. Target ng Kamara na maaprubahan ito bago ang Holy Week break ng Kongreso sa March 23. Kailangan ding pumasa ang katapat itong resolution of both Houses 6 sa Senado. Nahuli ka mang pag-abandona sa isang sanggol sa loob ng isang simbahan sa Pili, Camarines Sur. Pagbaba ng sasakyan, pumasok ang isang lalaki sa simbahan kasama ang babaeng may bit-bit sa sanggol. Nagtungo ang dalawa sa gilid ng simbahan na hindi natanaw ng kamera. Paglabas nila, wala ng karga ang babae. Ilang saglit pa nadinig ang iyak sa simbahan at natagpuan ng bata sa kumpisalan. Dahil hindi namukhaan ng dalawa, sinusuri ng mga pulis ang kuha ng CCTV sa ginamit na sasakyan para matukoy sila. Nasa mabuting kalagayan ng sanggol na nasa pangangalaga ng child care facility ng bayan. Imbes na maging empleyado ng isang kumpanya, mas gusto raw ng bagong henerasyon ang maging business owner o freelancer base sa isang survey. Kabilang dyan ang mga Gen X na ipinanganak mula 1965 to 1980 at mga Gen Y o yung millennials na isinilang mula 1981 to 1996. May report si Katrina Son. Bata pa lang, hilig na raw ni Don ang magnegosyo. Isinasabay niya ito kahit nung nag-aaral pa. Kaya nang matapos sa kursong marketing management, sinimulan niya ang car wrapping business. I started from the bottom, so talagang mahirap sa part ko kasi trial and error at first. Determination and patience ang kailangan mo sa isang negosyo. Ang negosyante namang si Jeyo Huete, sinubukan daw munang mag-apply sa trabaho pero di pinalat. Ginawa ko siyang motivation to build my own business. When I fail on a certain thing, parang mas namomotivate ako gawin yung ibang bagay. At ngayon, mapalad siyang nagagawa ang mga gusto dahil may sarili ng negosyo. Sila Don at Jeyo ay kabilang sa mga Generation X at Generation Y na tila hindi sumunod sa nakasanayan ng karamihan na dumedepende sa trabaho. Sa survey na bahagi ng 10th study ng PhilCare, lumabas na mas marami sa mga Gen X at Gen Y ang self-employed bilang business owners, 36.3% ng kanilang respondents. Kumpara sa 12.8% namang nasa service and sales workers. Ang natitirang 9.5% self-employed professionals, kasama na ang freelancers. Ayon sa isang sociologist, ang pagdami ng mga sumusubok magnegosyo o mag-freelance paraan din ng pagsabay sa panahon. That our society has enabled people to be able to explore and to be able to create new models. There's this freedom now because ngayon araw kasi pag sabi mong trabaho, 'di ba? Nag-evolve 'yan 'di ba? From agricultural to industrial. And now you're seeing now that there's a new model that people can work effectively maski ikaw ay mag-isa lang sa bahay mo, na ikaw nga nila ay gumagawa ng sarili mong trabaho, ng sarili mong negosyo, sa sarili mong tahanan. Malaki rin daw ang naitutulong ng teknolohiya. Ayon pa sa survey, ang top 4 priorities ngayon ng mga Gen X at Gen Y ay health benefits, job satisfaction, monetary benefits at ang ease of travel. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipalalabas na ang upcoming feature film ni Suga ng BTS. Spotted naman sa Paris Fashion Week sina Jennie at Lisa ng Blackpink. May report si Aubrey Carampel. It's a wrap for the 2024 Paris Fashion Week.
Ang Blackpink member na si Jennie Kim tinawag na Gothic Princess dahil sa suot niyang ballet-inspired short tulle black dress. Spotted din doon ang isa pang Blackpink na si Lisa. All smiled si Lisa while donning an elegant long coat na may makulay na embroidery paired with black leather shorts. May special announcement naman si Suga ng BTS kahit nasa military. Next month, ipalalabas na sa mga sinehan worldwide ang feature film na August D Tour D-Day the Movie. Tampok dyan ang highlight sa kanyang concert bago siya pumasok ng military. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.